Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May isang tao na darating sa atin na siyang magsisilbi nating pinakamatalik na kaibigan. Sila yung mga taong maaari nating masandalan sa anumang oras at handang dumamay sa anumang hamon at pagsubok na maaari nating harapin sa hinaharap. Kahit mga minsan ay sila na ang masaktan. Dear Papa Dudut, hello po, isang magandang araw o gabi po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Esther. 55 years old at kasalukuyang naninirahan sa isang probinsya sa Visayas. Naririnig ko lang ang inyong programa sa tuwing nakikinig ang aking mga anak dahil paboritong-paborito po nila ang inyong mga istoryang binabahagi. Sa dalas ko pong mapakinggan ang inyong mga kwento, ay bumalik sa aking alaala ang bakas ng kahapon na ibinaon ko na sa limot. Kaya naman ngayon po ay eto ako at nagbabaka sakaling mapilitin ang aking liham na naglalahad ng aking hindi malilimutang karanasan na may kinalaman sa aking matalik na kaibigan. Naitago na lang natin sa pangalang Nelia. Tulad ko ay laking probinsya din si Nelia at halos sabay na kaming lumaki dito. Bata pa lamang kami ay masasabi ko nang magkasundo na kami dahil na din sa parehas kami na mga hilig. Si Nelia ay matatawag na kikay. May pagkamaarte at mapustura talaga siya. Kumpara sa akin na simple lamang at kahit yata anong isuot o itsura ko ay hindi ko masyadong pinapansin. Sa aming dalawa ay siya din yung madaldal at talaga namang walang dull moments kapag magkakasama kami. Ako naman ay kabaliktaran niya dahil may pagkatahimik akong tao. Parang sa kanya ko nga po napatunayan ang kasabihang opposite attracts talaga dahil magkasalungat ang aming mga katangian. Ngunit talaga namang magkasundo kami sa lahat ng bagay. Hanggang sa lumaki nga kami, ay hindi kami mapaghiwalay na dalawa. Kaya naman nung nagkolehiyo na kami ay sa isang universidad pa rin talaga kami pumasok. Napagpasyahan naming sa lungsod mag-aral dahil nga sa iyo na ang nais ng aming mga magulang. Mas maganda daw kasi ang kalidad ng edukasyon dito at mas kumpleto ang mga kagamitan kumpara kapag sa probinsya. Bilang ako ay hindi naman sanay na malayo sa aking pamilya ay talaga namang nalungkot ako noon. Mabuti na lamang at nandyan si Nelia na siyang naging sandalan ko sa mga panahong ako'y nalulungkot dahil wala ang aking pamilya sa aking tabi. Marahil ay inabot din ng ilang buwan bago ako tuluyang nakapag-adjust noon sa aming bagong buhay sa lungsod. Malaki ang pasasalamat ko sa aking kaibigan dahil hindi niya ako pinabayaan sa loob ng mga panahong yon. Dahil likas ang pagiging madaldal kay Nelia, ay dumami din talaga ang mga naging bago naming kaibigan habang kami ay nag-aaral. Sa kanila namin nalaman ang mga bagay-bagay tulad ng takbo ng buhay sa lungsod. Alam naman natin na kapag laking probinsya ka, kadalasan ay nagiging sentro o target ka ng mga individual na may mga hindi magandang motibo
Kaya naman kahit baguhan lamang kami sa lugar na yon, ay medyo naging matalino kami ni Nelia sa aming mga nakikilalang individual. Habang nag-aaral ay dito ko nakilala ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Arnaldo. Kabatch namin siya ni Nelia at isa sa mga taong aming nakasundo. Magkaiba man kami ng kurso ay talaga namang napalapit siya sa amin ng husto. Dahil may mga pagkakataon na madalas niya kaming ayaing dalawa ni Nelia na kumain sa labas. Hanggang sa umabot na ito sa punto na nahulog ang loob namin sa isa't isa. Si Nelia ang siyang naging tulay upang mas magkamabutihang kaming dalawa. Patapos na kami noon sa pag-aaral ng opisyal na maging nobyo ko si Arnaldo. Talaga namang masasabing napakasaya ko noon. Dahil nangako ito sa akin na kapag nakatapos kami ng pag-aaral at nakahanap na ng magandang trabaho ay agad niya akong pakakasalan. Bagaman at suportado kaming dalawa ni Nelia ay kabaliktaran naman ang reaksyon ng iba naming mga kaibigan dito. Ang ilan sa kanila na nagsasabi na huwag daw akong masyadong magtiwala kay Arnaldo dahil nabalitaan nilang may ibang ugali daw ito. Kapag tinatanong ko naman sila kung anong klaseng ugali ang kanilang tinutukoy ay hindi naman nila ako umasagot. Hindi ko naman ito binigyan ng pansin dahil ng mga panahong yon ay humaling na humaling ako kay Arnaldo. Sinabihan din ako ni Nelia na huwag na daw masyadong pansinin ang iba naming mga kaibigan dahil baka nag-aalala lamang ang mga ito sa akin dahil unang nobyo ko nga ito. Ngunit ilang buwan bago kami tuluyang makapagtapos sa aming pag-aaral, napansin ko ang pagbabago sa ugali ni Nelia. Tuwing magkasama kaming dalawa ay tila may nais itong sabihin sa akin. Ngunit kapag tinatanong ko siya ay ngumingiti lamang ito at sinasabing huwag ko na lamang siyang pansinin. Naging tahimik din siya at napapansin ko ang pagiging tulala niya, Papa Dudut. Hindi na din siya sumasama sa amin ni Arnaldo at parang umiiwas kapag naroroon ang aking nobyo. Nag-aalala naman ako sa kanya kaya isang araw ay nagpa siya akong kausapin siya ng masinsinan upang malaman ang gumugulo sa kanyang isipan. Kinausap ko din si Arnaldo na samahan ako upang dalawa kaming makipag-usap sa aking matalik na kaibigan. Weekend nang magpa siya kaming lumabas ni Nelia. Sinabihan ko naman si Arnaldo sa aming plano ngunit sinabi nito na mauna na daw kami ni Nelia dahil may mga tatapusin lamang siyang takdang aralin. Habang wala pa siya ay masaya muna kaming nagliwaliw ni Nelia at natutuwa naman ako na kahit papaano ay nakikita ko ang dati niyang masiglang pagkatao habang nalilibang sa aming mga pinupuntahan. Nang mapagod kami ay nagtungo kami sa isang kainan. Dito ko na siya muling tinanong kung ano ang kanyang problema at bakit nitong mga nakaraang araw at linggo ay tila wala siya sa kanyang usual na sarili. Tahimik lamang si Nelia noong una habang pinaglalaruan ang mga daliri ng kanyang kamay. Huminga muna ito ng malalim bago sinabing may nais siyang ipagtapat sa akin. Muli ko naman siyang tinanong kung ano ang nais niyang sabihin. Sasagot na sana siya ngunit parang umurong ang kanyang dila. Nang biglang dumating si Arnaldo. Nakita ko ang pamumutla ng kanyang mukha na para bang nakakita ito ng multo. Nakangiti kaming binate ng aking nobyo bago naupo sa aking tabi. Muli ko namang tinanong si Nelia sa kanyang nais ipagtapat sa akin ngunit nag-aalangan lamang itong ngumiti sa akin. Bago nagpaalam na mauuna na siya dahil may nakalimutan siya. Nakalimutan daw pala niyang tapusin ang isa sa mga takdang aralin. Bagaman at nagtataka ako sa kanyang ikinikilos, ay hinayaan ko na lamang siyang umalis, Papa Dudut. Pagkalis niya ay agad na nagtanong si Arnaldo sa kung ano ang napag-usapan namin ni Nelia. Sinabi ko naman sa kanya na may ipagtatapat sana ito, ngunit hindi na ito nasabi nang bigla siyang dumating.
Tila nag-aalangan namang ngumiti sa akin ang aking nobyo at sinabing baka naman hindi pa handa ang aking matalik na kaibigan na magsabi sa akin ang kanyang problema kaya ganon. Malungkot man ako sa mga nangyari ay nagtiwala na lamang din ako na kapag handa na si Nelia ay sasabihin niya sa akin ang lahat. Hahanap na lamang ako ng tiyempo na makausap siyang muli upang malaman ang bumabagabag dito. Ngunit ni sa hinagap ay hindi ko malubos maisip. Nang araw na yon ay ang huling beses pala na makakausap ko ang aking matalik na kaibigan. Pinauna ko na noong umuwi si Arnaldo dahil dumaan ako sa paboritong bakery ni Nelia upang bilhan siya ng kanyang paboritong cake. Naalala ko kasi na hindi na siya nakakain pa noong biglaan siyang umalis sa kainan matapos naming gumala. Masaya pa ako noong bumalik sa aming tinutuluyang kwartong ngunit nanlumo ako nang makitang wala doon ang aking kaibigan. Wala din po itong iniwan na kahit na anong note kung saan ito tutungo. Nakatulugan ko na lamang ang paghihintay sa kanya dahil sa tagal niyang bumalik. Kinabukasan ay nagising ako sa malalakas na katok sa pintuan ng aming kwarto. Bagaman at inaantok pa ako, ay agad kong binuksan ang pintuan dahil mukhang nagmamadali ang taong nasa labas. Bumungad sa akin ang isa sa aming kaibigan na humahangos pa at namumutla. Hindi ko alam kung bakit pero parang bigla akong kinabahan matapos kong makita ang kanyang itsura. Agad akong napatanong sa kanya kung ano ang problema ngunit niyakap lamang niya ako at doon ay tuluyan ng umiyak. Hindi ko din tuloy mapigilan ang aking sarili na lumuha dahil parang nahawa din ako sa kanyang emosyong pinapakita. Nang kumalma na siya ay doon nito sinabi ang nakakagimbal na balita. Wala na daw si Nelia. Wala na ang aking matalik na kaibigan. Natagpuan daw ito sa isang madamong bakanting lote na walang saplot at puno ng pasa ang katawan. Nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ko ang mga katagang binigkas ng isa sa aking mga kaibigan. Pinuntahan lamang daw niya ako upang sabay kaming magtungo sa kinakaroonan ng mga labi ni Nelia. Ramdam ko ang panginginig ng aking katawan na mga oras na yon at tila na blanko ang aking isipan. Hindi ko na nga namalayan ang aking sarili na humahagulhol. Habang nagmamadaling tumakbo palabas ng kwarto at sinundan ang aming kaibigan patungo sa lokasyon kung saan nakita si Nelia. Tila natauhan lamang ako nang makita na ng mga sarili kong mata ang nakahandusay na katawan ni Nelia sa morgue. Dito ay niyakap ko ang kanyang katawan habang halos panawa na ako ng ulirat sa kakaiyak. Awang-awa ako sa sinapit ng aking kaibigan at halos hindi na kasi ito makilala sa dami ng pasa at magang mukha nito. Ayon sa pulisya ay mukhang pinagsamantalahan daw ang aking kaibigan at dahil sa trauma na inabot ng kanyang katawan mula sa pambubugbog ng sinumang halang ang kalalawang gumawa nito sa kanya ay binawian siya ng buhay. Habang naroroon kami ay dumating din si Arnaldo. Agad akong niyakap nito ngunit dahil tila wala nga sa aking sarili ay hindi ko na siya napagtuunan pa ng pansin. Tanging sa katawan lamang ng aking kaibigan nakatuon ang aking pansin. Ang mga pulis na din ang siyang tumawag sa mga magulang ni Nelia upang ipagbigay alam ang mga nangyari. Nanatili lamang ako doon sa morgue hanggang sa makarating ang magulang niya. Sinamahan lamang ako doon ni Arnaldo at ng kaibigan naming nagbalita sa akin ng lahat. Nang makita ko ang mga ito ay muling bumuhos ang aking emosyon at agad akong napayakap sa kanila, Papa Dudut. Hingi ako ng hingi ng paumanhin sa sinapit ni Nelia at sa aking kawalang kakayahan na mapigilan ang malagim na sinapit niya. Mahihigpit na yakap din ang natanggap ko sa kanila habang sinasabi ng mga ito na wala akong kasalanan sa mga nangyari. Ramdam na ramdam ko ang hinagpis nila sa sinapit ng aking kaibigan. Matapos maiayos ang katawan at gamit ni Nelia ay umuwi kami noon sa probinsya
Sumama ang ilan sa aming kaibigan ngunit si Arnaldo ay nagpaiwan. Ilang araw din ang naging lamay niya bago siya hinatid sa kanyang huling hantungan. Pagbalik ko noon sa lungsod, ay nakipaghiwalay ako kay Arnaldo dahil pakiramdam ko ay hindi tamang maging masaya ako samantalang ang aking kaibigan ay wala na. Tinanggap naman niya ang aking desisyon at hanggang sa makatapos nga kami ng pag-aaral ay hindi na muli kaming nagkausap pa. Hanggang sa makatapos na din ako sa pag-aaral ay walang hustisyang nakamit si Nelia dahil hindi matukoy ng mga pulis kung sino ang gumawa sa kanya ng kahayupang yon. Mabigat man sa aming loob ay tinanggap namin ito. Ngunit umaasa pa din kami na balang araw ay makakamit niya ang hustisyang nararapat para sa kanya. Pansamantala naman muna akong umuwi noon sa amin upang makalimot sa mga masasakit na alaala na dala ng lugar na yon. Nagtrabaho muna ako noon sa aming probinsya, ngunit dahil hindi sapat ang aking kinikita, ay nagpasya akong muling bumalik sa lungsod, makalipas ang 2 taon. Habang nagtatrabaho ako ay hindi ko inaasahan na muli kong makikita si Arnaldo. Dito ay muli niya akong sinuyo. Nang una ay nag-alangan pa ako dahil na nga din sa hindi naging maganda ang aming paghihiwalay noon. Ngunit naging matyaga siya sa akin at makalipas pa nga ang ilang buwan, ay muling nahulog ang aking loob sa kanya at binigay ang aking matamis na oo. Akala ko sa pagkakataong ito ay magiging masaya na muli ako at makakalimot na sa mga naganap noon. Ngunit nagkakamali pala ako. Ito pala ang simula ng lahat ng mga kakaibang karanasan ko na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin at gumigimbal pa din sa aking pagkatao. Ilang buwan pa lamang noon matapos kong sagutin si Arnaldo, ay nagsimula ang tila mga kakaibang pangyayari sa akin. Isang araw habang abala ako sa aking trabaho, ay may lumapit sa akin na isang customer. Nakayuko ako ng mga panahong yon dahil may tinatapos akong papeles. Tahimik lamang na nakatayo doon ang customer. Nagtataka naman ako dahil hindi niya sinasabi ang kanyang kailangan. Kaya naman tinanong ko na ito kung ano ang maipaglilingkod ko sa kanya habang patuloy pa din ako sa pagbabasa ng hawak kong mga papel. Nang wala pa din akong nakukuhang tugon mula rito, ay doon ako nag-angat ng aking tingin. Ngunit laking takot ko nang makita ko sa aking harapan si Nelia. Nakatayo ito doon habang matiim na nakatingin sa akin. Tulad ng huli ko siyang makita, maga at nangingitim ang kanyang mukha habang gulo-gulo ang kanyang buhok. Suot-suot nito ang puting damit na ibinihis sa kanya noong pinaglalamayan siya. Ramdam ko ang panlalamig ng aking katawan, Papa Dudut, at hindi ko magawang magsalita dahil sa takot. Nanatili lamang nakatingin sa akin si Nelia hanggang sa maya-maya pa ay bumuka ang bibig nito at mula doon ay lumabas ang sandamakmak na lupa at humagi sa aking kinakalagyan. Dito na ako napasigaw sa takot habang pinapagpag ang mga lupang napadpad sa aking katawan. Isang malakas na yugyog ang gumising sa akin sa ganong estado ko. Pagdilat ko ng aking mata ay wala na sa harapan ko si Nelia. Bagkus ay ang isa sa mga katrabaho ko ang naroroon at nag-aalalang nagtanong kung ano raw ba ang nangyayari sa akin. Hindi naman agad ako nakasagot at muli kong inilibot ang aking paningin sa paligid. Ngunit walang Nelia ang naroroon at wala din ang mga lupang kanina lamang ay ramdam ko na humagis sa akin. Agad naman ako nagpaalam sa aking kasamahan na magpupunta muna sa palikuran. Nagtataka man ito ay hinayaan lamang niya ako. Dali-dali akong nagtungo sa CR at doon ay naghilamos ng aking mukha upang mahimasmasan. Napapaisip ako noong kung guni-guni ko lamang ba ang lahat ng aking nakita. Ngunit sa aking mga naramdaman at nakita kanina, ay sigurado ako na si Nelia talaga ang aking nakita. Nadagdagan ang pagtataka ko dahil sa isiping bakit nagpaparamdam
at nagpapakita ang aking yumaong matalik na kaibigan matapos ang ilang taon. Sa buong maghapon ng aking pagtatrabaho ay tila lutang ang aking isipan sa naganap kanina. Hindi na rin naman nagtanong ang aking mga kasamahan. Pagkabalik ko sa aking pwesto, marahil dahil na rin sa ramdam nila, nawala din ako sa wisyo na sumagot sa anumang itatanong nila. Kinagabihan ng araw na yon ay sinundo ako ni Arnaldo. Tahimik lamang ako habang nasa biyahe kami. Alam kong nagtataka siya sa aking pananahimik ngunit mas pinili na lamang nitong huwag na magtanong. Huminto muna kami sa isang kainan upang kumain sana. Pero sinabi ko sa kanya na gusto kong makauwi na, kaya naman naisipan nito na bumili na lamang ng makakain at iuwi na lamang ito sa aking tinutuluyang bahay. Habang naghihintay ako sa kanyang sasakyan, ay pansamantala akong pumikit upang ipahinga ang aking isipan. Mga ilang minuto pa lamang ata ang nakakalipas ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa aking paligid. Hihinaan ko sana ang aircon sa sasakyan ng aksidenteng mapatingin ako sa rear view mirror ng sasakyan ni Arnaldo. Mula dito ay kitang-kita ko ang nakaupong si Nelia. Tulad ng itsura niya kanina noong magpakita siya sa akin sa opisina ay ganoon pa rin ang kanyang wangis ngayon. Tahimik lamang siyang nakatingin sa akin ngunit tila may takot sa kanyang mga mata. Tulad kanina ay muli itong ibinuka ang kanyang mga labi ngunit sa pagkakataong ito ay mga salita na ang lumabas dito. Layuan mo siya. Layuan mo siya. Ito ang paulit-ulit na binibigkas niya hanggang sa maging pasigaw na ang pagsasabi niya nito. Napatakip naman ako sa aking tenga. Hindi ko din maiwasang mapabaluktot sa aking kinakaupuan dahil sa takot na rin na aking nararamdaman. Hindi ko maintindihan ang nais ipahiwatig ng aking namayapang kaibigan at kung sino ang tinutukoy niya na layuan ko. Nagpa siya lamang akong tanggalin ang pagkakatakip sa aking tenga at umayos ng upo nang mawala na ang ingay na gumugulo sa akin. Mabilis akong tumingin sa may rear view mirror ng sasakyan ni Arnaldo. Napahinga ako ng malalim nang makitang wala na doon si Nelia. Akala ko ay tapos na ang kanyang pakay sa akin ngunit halos manigas ang aking katawan nang makarinig ng mahihinang hikbi sa aking tabi. Dito ay nakita ko si Nelia na nakaupo na sa lugar na nabakante ni Arnaldo. Nakayuko itong umiiyak na tila nasasaktan. Hindi ko alam ang aking mararamdaman ng mga panahong yon. Oo at natatakot ako sa kanya ngunit parang may nagtutulak sa akin na patahanin ang aking naghihinagpis na kaibigan. Ilang saglit pa ang mahihinang hikbi niya ay naging malakas na palahaw na. Malalim at malamig ang kanyang pag-iyak na akala mo ay nanggagaling sa isang kulob na lugar. Maya-maya pa ay nag-angat siya ng tingin sa akin at hindi ko talaga napigilang sumigaw nang makitang dugo ang lumalabas sa kanyang mga mata. Tinangka kong lumabas ng sasakyan ngunit hindi ko magawang mabuksan ang pintuan na para bang may nakaharang dito. Paglingon kong muli kay Nelia ay nakita kong unti-unti na niyang inilalapit sa akin ang kanyang mukha. Halos magwala na ako sa loob ng sasakyan upang makalabas lamang at makalayo sa nilalang na aking kasama. Ito ang eksenang naabutan ni Arnaldo paglabas niya ng kainan kaya naman mabilis siyang tumakbo palapit sa sasakyan at binuksan ang pintuan kung saan ako nagpupumilit lumabas. Nang mabuksan niya ito ay mabilis akong buwaba at yumakap sa kanya. Habang pinapakalma niya ako at paulit-ulit kong binibigkas na nasa loob ng sasakyan niya si Nelia. Bagaman at nagtataka siya sa aking kinikilos at tila hindi naniniwala sa aking mga sinasambit ay pansamantala niya akong iniwan doon sa labas upang suriin at tingnan ang kanyang sasakyan. Sumunod naman ako sa kanya ngunit pagsilip namin ay wala doon ang tinutukoy ko. Tinignan naman ako ni Arnaldo nang may pagtatanong sa kanyang mga mata. Hindi ko naman siya masagot dahil hindi ko din maipaliwanag ang mga naganap sa akin simula pa kanina.
Hindi naman na siya nagsalita pa at sinenyasan na lamang ako na pumasok na sa loob ng sasakyan. Pagkapasok namin ay tahimik lamang niyang pinaandar ang kanyang sasakyan. Habang nasa biyahe ay doon ko ikinuwento sa kanya ang lahat. Simula noong magpakita si Nelia sa akin habang naroon ako sa opisina hanggang sa dumating sa punto na maging sa sasakyan niya ay sinundan ako nito. Tahimik lang na nakinig sa akin si Arnaldo. Pagdating namin sa aking tinutuluyan ay doon na ito nagtanong sa akin kung ayos lamang daw ba ako at kung may gamot daw ba akong iniinom na maaaring magdulot sa akin ng mga kakaibang epekto. Sa paraan ng tono ng pagtatanong niya ay parang pinapalabas niya na imahinasyon ko lamang ang lahat. Kaya naman hindi ko maiwasang mainis sa kanya. Hindi ko na siya pinatagal pa doon at pinaalis na ito. Bagaman at ramdam ko na gusto niya pa akong kausapin ay hindi na nito tinuloy pa at tahimik na lamang na umalis doon. Halos hindi na ako nakatulog ng gabing yon sa pangamba na baka muli akong dalawin ang aking matalik na kaibigan. Napapaisip talaga ako kung bakit sa tagal ng panahon na lumipas ay ngayon ito nagpapakita sa akin. Naalala ko yung mga panahon na bago pa lamang siyang nawala. Ilang beses kong ipinanalangin noon na magpakita siya sa akin upang personal na makahingi ng kapatawaran dahil hindi ko siya naprotektahan mula sa kanyang sinapit. Ngunit hindi naman ito ginawa. Kaya naman hindi ko maiwasan ngayon na magtaka sa kanyang ginawang panggagambala sa akin. Isa pang bumabagabag sa aking kalooban ay ang sinabi niya. Sino ang tinutukoy nito na layuan ko? Dahil sa dami ng katanungang nabuo sa aking isipan, ay napagpasyahan ko na kung sakaling magpakita siyang muli sa akin ay lalakasan ko na ang aking kalooban at tatanungin ko siya sa kanyang pakay at sasamantalahin ko na din ang pagkakataon upang makahingi ng tawad sa kanya. Kinabukasan, bagaman at puyat ako, ay hindi ko ito hinayaang makaapekto sa trabaho ko at sa aking ginagawa. Habang nagtatrabaho ay nakikiramdam din ako sa aking paligid kung muli bang magpapakita sa akin ang aking yumaong kaibigan. Ngunit lumipas na nga ang kalahating araw ay wala pa ring Nelia na nagparamdam sa akin. Napagpasyahan ko na magtungo muna sa palikuran upang ayusin ang aking sarili. Medyo nakaramdam na rin ako ng antok ng mga oras na yon. Kaya naman nagpasya na rin po akong maghilamos upang magising ang aking diwa. Pagkapasok ko doon ay mag-isa lamang ako. Agad naman akong lumapit sa may sink at hinilamusan ang aking mukha. Nagising naman kahit papaano ang aking isipan. Pansamantala akong tumalikod sa may pintuan upang kumuha ng pamunas sa aking mukha. Habang kumukuha ako ng tissue ay narinig ko ang mahinang pag-ingit ng pintuan. Palatandaan na may pumasok dito. Babatiin ko sana ito ngunit paglingon ko sa likuran ay wala namang tao. Wala naman akong narinig na nagsara ng cubicle ng CR kaya naman imposibleng naroon ang sinumang pumasok na yon. Ngunit para makasigurado na rin ay isa-isa kong kinatok ang mga cubicle sa CR. Kahit pa nga nakakaramdam na ako ng kaba ng mga panahong yon. Wala naman akong natatanggap na sagot hanggang sa makarating ako sa pinakadulong cubicle. 3 mahinang katok ang aking ginawa. Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng sagot na katok. Ramdam ko ang kabog ng aking dibdib ng mga panahong yon. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan dito at doon ay bumungad sa akin ang malungkot na si Nelia. Kung nung una ay natatakot ako sa kanya, ngayon naman papadudot ay buo na ang aking loob at tinanong siya kung ano ang nais niya sa akin at bakit siya nagpapakitang muli. Hindi naman ito sumagot, papadudot. Bagkos ay lumapit siya sa akin at hinawakan lamang ang aking mga balikat.
Ewan ko ba kung bakit pero bigla na lamang akong nahilo ng mga panahong yon at tila naramdaman ko ang aking sarili na nahulog mula sa isang malalim na lugar. Pagdilat ng aking mata ay nasa ibang lugar na ako ngunit tila pamilyar ito sa akin. Ilang saglit pa ay doon ko napagtanto na ang lugar pala na yon ay ang lokasyon kung saan nakita ang mga labi ni Nelia. Mula sa tila aparisyong iyon ay namataan ko si Nelia na tila may ibinabaon sa lupa. Nagmamadali ito at palingalinga na akala mo ay may biglang lilitaw na kung sino. Para kung nasa isang black and white na pelikula ng mga panahong yon. At nanonood ng mga kaganapan. Nang matapos siya doon ay naupo siya sa upuan malapit sa lugar na yon at tila ba may hinihintay. Ilang saglit pa ay isang lalaking nakahood ang dumating. Makikita dito na nagtatalo sila hanggang sa isang malakas na sampalang ibinigay ni Nelia sa lalaking yon. Dahilan upang matanggal ang hood na nakataklob sa kanyang ulo. Napasapo ako ng aking kamay sa aking bibig nang makitang si Arnaldo ang lalaking kausap ni Nelia. Halata ang gulat sa mukha ni Arnaldo. Ilang saglit pa ay galit nitong pinagsusuntok ang aking kaibigan. Kitang-kita ko ang ginawa niyang pambubugbog sa aking kaibigan. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na mapaiyak sa aking nasaksihan. Hindi talaga tinigilan ni Arnaldo si Nelia hanggang sa malagutan ito ng hininga. Nang matauhan na marahil ito ay natataranta nitong tinanggal ang saplot ni Nelia at hinila ito sa madamong bahagi ng lugar na yon. Itinapon niya ang mga dalang gamit at damit ng aking kaibigan bago ito nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Ngunit sa isa sa mga bahay malapit sa lugar na yon ay napansin ko ang isang ginang na tahimik na nagmamasid sa mga naging kaganapang yon. Dito na ako nagising sa tila maalap panaginip na eksenang yon at sa aking harapan ay naroon pa rin ang aking umiiyak na yumaong kaibigan. Hindi ko napigilan ang aking sarili na yakapin siya at nangako ako dito na pananagutin ko si Arnaldo sa ginawang kalapastanganan sa kanya. Nakangiti lamang si Nelia na tumingin sa akin bago ito tuluyang nawala na parang bula. Agad akong nagpunta sa lugar na ipinakita sa akin ni Nelia. Gamit ang aking mga kamay ay hinukay ko ang mga bagay na ibinaon ni Nelia doon. Dito ay nakita ko ang isang notebook kung saan ay may nakaipit na mga litrato. Kitang-kita dito na may kasamang ibang babae si Arnaldo at sweet ang mga ito. Niloloko pala ako noon ng aking nobyo. Marahil ay nalaman ito ni Nelia at kinompronta si Arnaldo na siyang naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Doon ko napagtanto na nagbibigay babala sa akin si Nelia. Si Arnaldo pala ang tinutukoy niya na layuan ko dahil sa manloloko ito at isang kriminal na dapat managot sa batas. Matapos kung makuha ang pakay ko ay pinuntahan ko ang bahay ng ginang na ipinakita sa akin ni Nelia sa aparisyon. Todo ang aking panalangin na sana ay naroroon pa ito at matulungan ako upang mapanagot ang walang hiyang si Arnaldo na siyang kumitil sa buhay ng aking kaibigan. Pagkatoko sa bahay na yon ay agad namang bumukas ang pintuan. Mula dito ay nakaharap ko ang aking hinahanap na ginang. Halata ang pagtataka sa kanyang mga mata dahil sa hindi naman niya ako kilala. Pagkatapos ko siyang batiin ay nagpakilala ako dito at diretsang sinabi ang aking pakay. Nakita ko ang pamumutla ng kanyang mukha ngunit pinapasok naman ako nito. Dito na kami nag-usap at doon nga ay ikinuwento niya ang kanyang mga nasaksihan. Kinumbinsi ko din siya na tumistigo upang maipakulong si Arnaldo. Sumang-ayon naman ito sa akin at may inabot pa ngang ilang litrato. Ilang taon na raw niyang tinatago ang mga ito ngunit dala ng kanyang takot ay hindi niya magawang ibigay ito sa mga pulis. Nang tingnan ko ang litrato ay kitang-kita ko ang ginawang pambubugbog ni Arnaldo kay Nelia. Naluluha naman akong nagpasalamat sa kanya bago umalis upang magtungo sa mga pulis. Ipinakita ko ang lahat ng hawak kong ebidensya sa mga ito at ora-orada ay dinampot ng mga ito si Arnaldo. Tinawag ko din sa pamilya ni Nelia ang aking mga nalaman at sinabi naman ng mga ito na agad silang luluwas upang makaharap ang kriminal
na pumaslang sa kanilang anak. Pagdating ni Arnaldo sa istasyon ng pulis ay takang-taka pa ito, ngunit nang ipakita ko na sa kanya ang lahat ng ebidensya ay nanlumo din naman ito, umamin sa kanyang kasalanan. Kahit nakaharap kami sa mga pulis ay hindi ko napigilan ang aking sarili na pagsasampalin ang lalaking aking kaharap. Hindi ko malubos maisip na ang isa sa mga taong aking pinagkakatiwalaan ay siya palang magdadala sa aking kaibigan sa kanyang huling hantungan. Dito ko din napatunayan na hanggang sa huli ay pinoprotektahan ako ng aking matalik na kaibigan. Kaya pala ito muling nagparamdam dahil ayaw nitong muli na naman akong mapunta sa isang kriminal at nilalayo ako sa kapahamakan. Nakulong si Arnaldo at nahatulan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Ngunit ilang taon pa lamang ng kanyang sentensya ay nabalitaan na lang namin na nasawi ito sa loob ng kulungan. Nadamay daw ito sa isang riot doon at napuruhan. Bagaman at nangihinayang ako dahil kaunting panahon na lamang niya pinagbayaran ang kanyang kasalanan ay napanatag na din ang aking kalooban dahil nabigyan naman ng hustisya ang kamatayan ng aking kaibigan. Matapos din na mahuli si Arnaldo ay hindi na muli pang nagpakita sa akin si Nelia. Marahil ay napayapa na ang kanyang kaluluwa at masaya na itong nananahan sa piling ng Diyos Ama. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong oras at naway marami pa kayong mga istoryang may bahagi sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Esther. Hindi matatawaran ang pagmamahal ng isang tunay na kaibigan. Kahit na anong sitwasyon ay nariyan sila at handang tumulong at dumamay sa oras ng ating pangangailangan. Tulad po ni Nelia, kahit pa nga siya ay wala sa mundong ibabaw, ay nagawa pa rin niyang iligtas mula sa hindi kaaya-ayang sitwasyon ang kanyang kaibigang si Esther. Ang kanilang samahan ang siyang patunay ng isang tao na tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo ay hinding-hindi ka pababayaan kahit pa nga minsan ay ang kapalit nito ay ang sarili nilang kaligtasan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Ka-Istorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian.
Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na!